Sa iba pang balita, inatasan ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang gabinete na tiyaking maibabalik kaagad sa normal ang pamumuhay ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Ruby. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Bago tumulak si Pangulong Benigno Aquino III sa South Korea, ipinahayag nito ang kanyang assessment sa pinsalang idinulot ng Bagyong Ruby. Batay sa mga huling ulat na ating natanggap, lumalabas na hindi po ganong kalawak at kalubha ang dinulot na suliranin nito sa atin. Ang totoo, may mga nag-alanganin pang magmungkahi na magdeklara tayo ng National State of Calamity. Kaya lalo tayong binigyang kumpiyansa nito sa ating adikain, kasabay ng pagtugon sa mga problema sa loob ng bansa, itinutuon din natin ang ating atensyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, inatasan na rin niya ang kanyang gabinete na tiyakin na maibabalik agad sa normal ang pamumuhay ng mga naapektuhan ng Bagyong Ruby. Ang sinisiguro ko naman po sa inyo, patuloy akong susubaybay sa pagpasok ng mga ulat, buong buo ang ating tiwala sa mga membro ng ating gabinete na namamahala sa mga hakbang na isinasagawa ng inyong pamahalaan upang masigurong maibalik sa normal ang takbo ng buhay ng mga kababayan nating apektado ng Bagyong Ruby. Mananatili ng 2 araw si Pangulong Aquino sa Busan, South Korea upang dumalo sa ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit mula December 11 hanggang 12. Makakasama ng Pangulo sa Busan ang 9 na ASEAN member states. Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Aquino kay South Korean President Park Geun-hye. Pangunahing layon ng commemorative sessions na ito ang pagpapalakas ng kooperasyon ng ASEAN member states at Republic of Korea, partikular na sa non-traditional security issues katulad ng climate change at disaster risk management. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.